I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Nako mga kababayan, anong nakalagay? Department of Justice, OM Yan na naman po tayo, mamesyang. Alam nyo, kami mga pro-government content creator, lahat po ng pinakita namin, in-upload namin dito, lahat yan legit. Kita nyo naman, laging may source di ba? May mga real source kami. Kaya dito, sa updates natin, nako, nasa issue na naman ito si BP Sara ninyo, mga dilis. Ewan ko na lang, mga kababayan. Basahin po na lang natin, i-updates natin para sa kaalaman ng taong bayan. Anong sabi dito? Ayan sabi ng People's Tonight maghanap kayo ng source, ayan. Hanapin nyo doon. Ito. Ito ang mungkahi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, Chairman ng House Committee on Good Governance and Public Accountability, kasunod ng inilabas ng subpina ng Kamara upang pilitin ang mga opisyal ng OBP na personal na magbigay ng testimonya matapos na hindi sumipot sa mga naunang pagdinig. Ito ang problema. Hindi po natin alam kung ito ay may pumipigil dito sa pitong opisyal ng ni Sara Duterte, mga kababayan. Alam nyo, isang beses ka lang na subpina, pwede pa kung may reasons ka. Yung pangalawa, pangatlo, hindi na po hindi na po katanggap-tanggap yun. Ibig sabihin, pag hindi ka sumipot, pag nagtago ka, may tinatago ka. May kasabihan, walang usok na hindi uusok. Ang yabang-yabang naman kasi ni Sara Duterte, kung makapag-asta, ang akala mo feeling presidente. Pumunta doon, hindi nag-outtaking. Di ba, kabastusan yun. Hindi mo ginalang ang House Committee sa mga ganyang pag-uugali. Di ba? Pumunta doon. Hindi niya sinagot yung mga katanungan ng mga congressman na nandoon na nag-iimbestiga dito sa confidential fund niya. Ito si House Committee Chairman na Congressman Chua. Magaling na congressman ito, guys Very smooth ang kanyang pamumuno pagdating sa hearing. Ayan. Isupina sila. Hindi sila sumipot. Bakit? Anong dahilan? Anong problema? Kung wala kang tinatago, ba't kailangan mo magtago? Kung okay naman ang pamumuno, ang paggastos ng pera, why not na hindi kayo pumunta para sabihin ang totoo? Dalhin nyo lahat ng resibo na gastusan nyo, di tapos, di ba? Sagutin nyo ang mga tanong nila. Tuloy, ang mga nasabing opisyal ay sina OBP Chief of Staff Shailika Lupis, Assistant Chief of Staff at Chairman ng Bids and Award Committee na si Lemuel Ortonio, Director ng Administrative, ang Financial Services na si Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer SDO na si Gina Acosta at Chief Accountant na si Julieta del Rey. Ayan. Ito yung mga opisyal na mga staff ni Sara Duterte. Agay! Matataas na opisyal ito, guys, at malalaki ang mga sahod nito. Nagtataka kayo, 'di ba? Nagtataka tayo, bakit itong mga ito, no? Ginagaya si Sara Duterte sa style. Hindi kaya pinipigilan sila ni Sara Duterte na sasabihin niya, "Huwag kayong pumunta." That is my own lang, guys, may thinking lang. Yan ang aking kaisipan. Pinigilan kaya sila na huwag kayong pumunta, ako na lang pumunta. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, hindi forke o BP yan ay sunod-sunuran nga kayo. Hindi itatayo nyo ang bandila bilang empleyado ng isang ahensya. Huwag niyong sayangin yung kredibilidad ng pagkataon nyo. 'Di ba? Sagutin nyo kung anong dapat sagutin. 'Di ba? Sayang yun Yung pinag-aralan nyo, kung masisira lang nang dahil sa isang tao na pinipigilan kayo, if ever ganun ang nangyari, 'di ba? Sabi pa dito, tuloy.
Kabilang din sa mga pinatatawag ng Committee sina Sunshine Sharif Fajarda, dating Assistant Secretary ng Department of Education, which is ang DepEd at SDO Edward Fajarda, na ayon sa mga ulat ay nasa tanggapan na rin ng OBP. Nandyan pa kayo sa OBP. Ba't hindi pa kayo sumipot? Si Attorney Powa, sumisipot ito guys, ha? Pero sa kanyang mga sinasabi, medyo nakukulangan ako sa mga sagot niya. For sure, may alam yan. Pero, siyempre, pag nasa hot seat issue ka sa mga anomalyang kinasasangkutan na iyong amo, natural. You have to, guys, defend yourself sa harapan ng House Committee. Dahil kung hindi, malalagot ka talaga, damay ka. Hintayin natin ang susunod na pagdinig ng House Committee nito. Ayon kay Chua, nakatanggap ng impormasyon ang kanyang committee na posibleng lumabas ng bansa ang mga nabanggit na opisyal, kaya hinimok ng niya ang DOJ na maglabas ng lookout bulletin upang mapigilan ang mga ito. Yan na nga ang sinasabi ko. Ang tanong, bakit kailangan nila lumabas ng bansa? Kailangan nila lumabas ng bansa. Bakit? Pag ito ay mangyari at nakalabas ng bansa, isa lang po yan nagtatago, tinatakasan ang kinasasangkutan nilang problema. Ibig sabihin, sangkot sila sa corruption. Yun, direct to the point. Kasi, kaya ko nasabi, sangkot sila sa corruption, bakit hindi nila hanirap? Bakit lumabas sila sa bansa if ever? Kung may balak sila. Wag ganun. Harapin nyo. Sabihin nyo ang katotohanan. Napakabilis lang. Simple question lang sa inyo. Simple question, simple answer. Magdala kayo ng patunay na resibo kung saan napunta yung pera. Kaya nanawagan ng House si Congressman Chua sa DOJ, lookout bulletin, baka sakaling mag-iskapo. Maaga niya yung pinanawagan kasi nadala na ito kay Alice Go, natakasan Ayan, lookout, ibig sabihin, talagang mayroong anomalya na hindi maganda, mga beso. Tuloy. Kasulukuyang inimbestigahan ng committee ni Chua ang pag-ubos ni BP Sara ng 125 million goes. Ito si Sara Duterte, sanay na sa confidential fund ito guys, since naging mayor pa. 'Di ba? Nung umupo si papa niya, nagkaroon ng confidential fund ito 2.6 billion, correct me if I'm wrong. Diyan sa Davao. Nabanggit po yan ni Congressman Luistro doon sa Quadcom. Nako. Hindi, yung pagdinig diyan pala. Pagdinig pala diyan sa House Committee ni Congressman Chua. Nabanggit niya po yan. Naitanong niya. Yung confidential fund niya dito sa Davao nung naging mayor. 2.6 biro nyo, 6 years yun guys. Sa buong Pilipinas, sa lahat ng big city, tanging bukod si Sara Duterte na nagkaroon ng ganyan napakalaking confidential fund budget. Agay. Tuloy. Sabi niya dito, pag-ubos ni BP Sara ng 125 million ng confidential funds sa loob ng 11 araw. Ang bilis. Araw na ang 73 million na nasabing sa nasabing pundo ay sinita ng Commission on Audit. Sinunti siya ng ng COA sa pagpapalabas ng notice of disallowance rito. You see, mga beswa, 'di ba? Yung mga DDS na nagpapakalat ng fake news, na sinasabi hindi naman totoo 'yan. Talaga lang. Mas magaling kayo talaga sa COA, mas magaling pa kayo talaga sa kamara. 'Di ba? Ano po ang ikagagaling niyo? Wala naman kayong alam kasi hindi kayo marunong mag-research. Yan ang problema sa inyo. Banat kayo ng banat, paninira kayo ng paninira. Yan. Consequence with karma. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko. Alam nyo, ang titigas ng tong mga to no? Ang mga mukha nila, bakit? Sa bawat page, makikita mo nagkakalat sila ng tae. Yung mga paninira nila against the government, against the speaker, against those guys, House Committee Chairman, against those yung nasa Quadcom ng mga congressman na
nag-imbestiga sa war on drugs ni Digong, pati dito sa confidential fund. Tingnan nyo. Sinisiraan nila, nagpo-post nila kung ano-ano sa social media, lalo na si speaker. At talagang binabanatan nila, mga kababayan. Ganon ang yung version, very toxic ang kanilang mga pinakakalat sa social media. Pero, sila lang naman yun eh. Wala naman kasi naniniwala sa kanila. Dahil alam na nila, alam ng majority ng Pilipino ang katotohanan. Kasi, hindi lang naman sila ang nasa social media. Maraming mga pro-government, mga content creator like me, nagpapalabas ng good news. Di ba? Hindi fake yan ang mga updates ko. Legit lahat yan. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Kailangan imbestigahin yan kasi pera po ng bayan yan. Ina-underestimate nyo, sinisaraan nyo House Committee. Ito, ang kapalit niya. Ang akala nyo, titigil ang mga yan. No, hindi kayo titigilan ng House Committee. Bakit? Sila po ang nag-a-approve ng national budget every year. Kailangan nila usisain yan. Trabaho po nila yan, walang personalan, sabi ni Speaker of the House. Kung wala kang tinatago, 'di ba? Sagutin mo ng maayos. Tapos ang yabang-yabang nyo pa, sabihin, Sara Duterte next president ay sus. BP pa lang nakitaan ng hindi magandang pamumuno. May korupsyon na nangyayari. Tuloy, naktuklasan din sa investigasyon ng Kamara na nagamit ang certification ng Philippines Army sa pag-justify ni BP Sara sa COA ng 15 million confidential funds ng DepEd. OMG, kawawang AFP, na-scam yata talaga sila. Naisahan ng AFP Bukod pa sa gumastos ng OVP ng 16 million sa loob ng 11 araw, OM goes. Napaka-bonggacious naman ni Sara Duterte. Very luxury ang kanyang mga pagrerenta ng house ng 34 na safe houses na aabot sa 250 hanggang 1 million ang gastusin kada araw. Sus Mariusip. Alam niyo mga tax ng Pilipino yan. Nagpapagod ang mga yan. Talagang tudo trabaho para lang makapagbayad tax. Well, siyempre, karapatan po natin yan. Bilang isang Pilipino. Because that is a batas yan ang babayad ng tax. Pero, ang sa amin lamang gastusin naman ng tama. 'Di ba? Para naman makita ng mamamayang Pilipino na ang pundo ng bayan napupunta sa tamang paggastos. 'Di ba? Tulad ng maraming mga kababayan natin nangangailangan ng tulong sa mga kabundukan, mga maralita. Kailangan nila ang tulong ng bawat ahensya ng gobyerno actually. Pero nakikita naman natin, si Pangulong Marcos Jr. talagang nagpupursige po yan. Nakafocus dyan. Lalo na sa food security, pagtutulong sa mga maralita, maraming programa ang DSWD, tupad, apak, lahat. Dami guys. Lalo number 1 priority ng gobyernong Marcos, ang magsasaka. Kaya wala kayong masisilip sa Pangulong Marcos Jr. Very organized ang kanyang pamumuno. Actually, tuloy, walang anumang paliwanag si BP, Sara o sino mang mataas na opisyal mula sa OVP sa alinman sa mga ito hanggang ngayon. You see? Yan nga Huwag kayong nagmamayabang sa social media kung wala naman kayong ipagyayabang. Sasabihin nyo sa UN 2028, Oy, excuse me. Excuse me. Kung ang tatakbo sa pagka-presidente si Gibo Teodoro, mas naisin pa namin talaga yan ibubuto kaysa kay Sara Duterte. Di hamak naman mas very well experienced si Secretary Gibo Teodoro or si Speaker of the House. Tingnan nyo naman ang galaw nila. Puro trabaho sa Sara Duterte. Ano ang big achievement niya? Sige nga. Ayun, tree planting. Gawain ng yun, DNR. Boreal. Gawain ng DSWD. Nandiyan naman ang DOLE. Ang DOH. See? Yan. Hanggang ngayon wala pang sinubmit na resibo kung saan napunta. Yan. Kasi lumabag kayo sa batas. Sa patakaran ng kung paano gastusin ng tama ang pundo
ng bayan or pondo ng ahensya ng bawat gobyerno. Tulad yan, 125 million. Dapat sinunod nyo doon sa patakaran kung saan dapat napupunta ang paggastos ng pera na yan. Kaso lang ang problema mga kababayan, ginisto sa illegal na hindi naman kasama doon sa kung ano ang nakasulat doon sa rules. Yung patakaran ng confidential fund dapat napupunta sa kung ano man ang nakalagay doon sa kasulatan. Kaso lang hindi naman nila sinunod. Ginastos nila doon sa illegal. Ayan ang nangyari. Dahil dyan, for sure, gumalaw na ng DOJ, lockout bulletin. May posible yan, talaga. Dahil pag if ever na talagang gagawin nila yan, tatakas sila. So, ibig sabihin lang, direct to the point, kinurap nila ang pera. Yun, ganun lang yun. If ever na tatakas sila, bakit hindi nila sagutin ng maayos? Hanggang ngayon, napakasimple lang, sagutin mo lang, dalhin mo yung resibo, tapos na ang problema. Ngayon, ilang submit na, I think pangalawa, correct me if I'm wrong, hindi sila sumipot. Baka naman mayroong nagmamando sa kanila na huwag kayong pumunta, baka si Sara, sa aking thinking lang yun, 'di ba? See, lockout bulletin versus 7 official, officials hiling sa DOJ. For sure yan. Ay mga ano yan guys, mataas na official, matataas ang mga sahod na yan, malalaki. Hiniling ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na maglabas ng lockout bulletin orders ang Department of Justice DOJ laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President, which is ang OVP, na pinadalhan ng subpoena pero hindi pa rin humarap sa investigasyon ng Kamara sa maling paggamit ng confidential funds ng tanggapan ni VP Sara Duterte noong 2022-2023. Di ba? Pag hindi pa kayo sumipot, sigurado yan, malalagay kayo sa alanganin. Dahil dito mga kababayan, pag hindi pa nila ginawa ng paraan, pag hindi pa sila mag-submit ng tamang resibo kung saan napunta yung pera na yan, ito po yung ground ni Sara para pagpailan siya ng Flander. Nako, ewan ko lang sa inyo. Di ba? Tapos sabihin nyo, she is the next President of the Philippines. Hoy, excuse me. BP pa lang si Sara, nakitaan ng hindi maganda. Nag-ambisyon kayo, ambisyosa kayo talaga. Titingnan natin kung makakalusot yan. Ay nako, to see is to believe na lang mga kababayan. Yan, sabihin nyo, pinagmamalaki nyo na magiging presidente. Saan banda ang ikagaling? Ang ikagagaling niya. Ang galing-galing niya nga manira Sinisiraan si Pangulong Marcos Jr. Ang bastos nga ang bunganga Kung anong bastos ng pag-uugali, bastos din yung buong pagkatao niya. Nakita nyo yung mga pinagsasabi niya against the Marcoses? Ikaw ba isang opisyal ng gobyerno, mataas na opisyal, pangalawang pangulo pa ng bansa, tapos ganun ang inasal mo? Asal raskal, 'di ba? Yung ugali, hindi siya well-mannered. Hindi katulad ni Pangulong Marcos Jr., hindi pala away. 'Di ba? Hindi ganito ang klaseng magiging leaders, napakabastos. 'Di ba? Correct me, ibig sabihin real talk tayo. Siyempre nakikita natin yung reaction niya, yung pambabastos niya. Sabi niya, hindi daw magaling na pangulo si Pangulong Marcos Jr. What the heck? Ano naman tong issue niya? Siya ang magaling ganun. Perfect, malinis. Sus. Yan, kagagawan niya yan. Siya lang ang gumawa sa sarili niyang multo. Bakit? Dahil dyan sa confidential fund niya, yun, nagwawala sa social media kung anong pinagsasabi. Ang lumabag sa confidential fund ay kalaban ng bayan, sabi niya. Doon nag-umpisa yun. Ito, hanggang nagsikan demotion yung aman niya. Nagsalita sa social media. Binanatan ang Pangulong Marcos Jr., binastos, binalahura, niyurakan, pati si Speaker of the House. Anong sabi ng Panginoon? Sa Romans 12:19. Sabi ng Panginoon, ito, ilagay ko sa aking screen.
Ay, lagay ko sa screen ko para malaman nyo. Wag kang gaganti. Ako ang gaganti para sa'yo. Kaya yun, ang Panginoon talagang hindi natutulog. Gumawa ng paraan, ayan, nabunyag ang lahat ng anomalya. Yung dapat hindi nabunyag, ayun. Kaya nasa hot issue ang mag-amang ito. Sa Quadcom, sa House Committee, sa kanya naman sa Confidential Fund, si Digong naman sa sa drug war, o sa kapatid niya, Jesus Maria Joseph. O ito ito ang ground para magiging plunder ang ikakaso sa kanya. O ayan O ano sabi ni Congressman Chua? Chua eyes potential grounds for impeachment of Sara over alleged fund misuse. See guys? Yeah. House Committee on Good Governance and Public Accountability Chairperson and Manila 3rd District Representative Joel Chua has identified two possible grounds for impeaching Vice President Sara Duterte, citing graft and corruption and betrayal of public trust amid an ongoing investigation into her alleged fund mismanagement while heading the Office of the Vice President, which is ang OBP, and the Department of Education, which is ang DepEd. What the heck? Dalawang ahensya. Yan ang kalalabasan niya. Pag hindi niya ayusin yung problema niya, pag hindi niya sinumiti ang mga resibo kung saan napunta ang pera, ito ang posibleng mangyayari sa BP ng Pilipinas. If ever talaga guys, pag pag hindi no show, walang magandang explanation, walang resibo na ipresenta for the first time in the Philippine history. Di ba? Ang BP ng Pilipinas makukulong dahil sa korupsyon. Tapos gusto niyo magiging presidente? Sabay ganun. Imposible. Yan pa, no? Kaya magpasalamat tayo sa social media sa mga nag-i-spread ng mga good news laban sa mga opisyal na corrupt at na bibisto sila ay ina-upload ng mga content creator like me. No, at least na-i-inform ang taong bayan. So yun, mga kababayan, ito po ang pinaka-latest updates video ko. Medyo late, but it's okay. Ang importante na spread ko, manood ang gustong manood. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.